guys! Welcome back ulit sa aking channel. Sa lesson na ito, i-discuss ko sa inyo ang ikalimang selection control structure sa Java, which is the switch statements. Actually, switch statements is halos same lang sa ladderized if-else statement. Yun nga lang, magkaiba lang yung syntax at magkaiba lang yung gamit. What I mean is, yung ladderized natin na code, pwede i-convert sa switch statements at ganun din ang switch statements, pwede natin i-convert into ladderized if-else statement. So later on, i-discuss natin yung limitation ng switch statements. The switch statement checks all cases and executes the statements in the match case. So dito sa switch statement, kailangang may kamatch yung in-input na choice ni user para magkaroon ng output. Here is the full syntax for the switch statement. We have the keyword switch and then the switch expression. So ang laman nito is yung variable kung saan nag-input si user ng kanyang choice. And then set of curly brace na one pair lang. Next is the keyword case and value 1. Kapag yung ating value dito sa switch expression is nag-match sa value 1, then i-execute ng compiler yung ating statement 1. And of course, kailangan natin ng keyword na break para hindi mapunta sa kabilang case yung ating output. Next naman, kapag yung value 2 is nag-match sa switch expression natin, yung statement 2 ang kanyang i-execute, and then don't forget the break. And so on and so forth. So pwede tayong magkaroon dito ng maraming cases. So case value 1 up to case value n. Value n meaning hindi natin alam yung limit. So depende po yan sa problem. Then the default part is, ang katumbas niya is yung else part ng ladderized natin. So, kung hindi mag-match sa value 1 to hanggang value n, ang ating statement is i-execute ni compiler ay yung nasa default part. So, pag hindi na po nag-match sa mga nasa taas. So, kabisaduhin po natin yung ating syntax kasi mamaya makikita natin paano i-convert yung ating ladderized into switch. So let's take an example, number 1. So meron tayong code dito, Java code. Dito sa taas, so meron tayong declaration ng variable x. And then mag-enter tayo ng any number. Then dahil mag-input tayo ng value, kailangan natin si scanner. And then yung ating variable x, doon mai-store kung ano man yung number na i-input natin. So yung code po na ito is, kapag nag-input ka ng 1, ng number 1, may lalabas na January. Kapag 2 naman, February. Kapag 3, March. Kapag 4, April. So kapag hindi 1, 2, 3, or 5 ang in-input mo, ang lalabas is invalid input. So, ito po yung ladderized version natin. Okay, so alam naman na ninyo kung ano po yung syntax ng ladderized. Ngayon naman, ano ang katumbas niya sa switch? Okay? Sa switch case statement naman, walang pagbabago sa taas dito. Kung ano yung nandito sa ladderized, ganun din sa switch statement. Ang pagkakaiba lang is magi-start sa if na part. So, imbes na if ang ilagay mo, lalagyan mo kaagad ng keyword na switch. Switch is a keyword. And then, yung switch expression natin, yung variable kung saan na-store yung pagpipilian. Dahil number yung ating choice, 1, 2, 3, 4, lagay lang natin case 1. 1 is the value 1, 2 is the value 2, 3 is the value 3, 4 is the value 4. Ma'am, bakit 1, 2, 3, 4 yan? Kasi yung pagpipilian is 1, 2, 3, and 4 lang. Ma'am, pwede bang character yan? Pwede. Basta merong
single quote sa before and after ng value. Ma'am, pwede bang string or yung word? Pwede. Lalagyan mo ng double quote the before and after ng mga value 1 and so on and so forth. So dito, pag yung value ng x is 1, lalabas ay January. Kapag 2, lalabas is February. Take note yung colon na part, guys. So, hindi pwedeng mawala yan. Kasi yan po yung syntax ni switch. Case 3, March. Case 4 is April. Default is invalid input. So, yung if is equal to 1 natin na part, ang katumbas niya is yung case 1. Else if x is equal to 2, ang katumbas niya is yung case 2. Else if is equal to 3, ang katumbas niya is yung case 3. Else if is equal to 4, ang katumbas niya is yung case 4. Yung else dito sa ladderized, ang katumbas niya sa switch is yung default. System.out.print invalid input. So, try nating i-run itong code na ito, yung switch natin. So, ang ating class name is switch1. Ayan. Okay. So, try natin kung gumagana. So, pag nilagay ko 3, lalabas is March. Pag nilagay ko 10, the output is invalid input kasi 1 to 4 lamang yung ating case. Okay, so explore natin. Ma'am, what if nakalimutan ko yung break na keyword? Okay, tanggalin natin yung break na keyword sa case 1. Ano kaya mangyayari sa output? Malaki ba yung pagbabago sa output? So, try natin input is 1 kung anong nangyari. So, our output is January and February. Kasi, tinanggal natin yung break. Kapag nakalimutan mong ilagay yung break, i-output niya yung susunod na code hanggang makita niya yung keyword na break. Okay, yung example natin kanina. So, nag-input ako ng 1. So, the value of x now is 1. So, ngayon, in-output niya yung January. Dahil wala siyang nakitang break na keyword after yung January, nagdiretso siya sa case 2. Then, in-output niya yung February. And then, nakita niya yung keyword na break. Kaya siya nag-stop doon. Okay. So, tanggalin natin yung break dito sa case 2. Ano kayang mangyayari? So, mangyayari dyan. So, input ko ulit ang 1. Ang mangyayari dyan is magdedire-diretso siya hanggang sa March. Kasi sa March, andun pa lang yung break. So, dun pa lang siya mag-i-stop. Pag tinanggal mo lahat yan, okay? Pag tinanggal mo lahat yan, then i-input mo yung 1. Okay, so na-output natin lahat. How about pag nag-input ako ng 4? So, dito is 4 is case 1, false. Proceed tayo dito. Is 4 is case 2, false. Case 3, so false. Case 4, true. So, the output is April. Dahil wala pa siyang keyword na break, magdediretso yan hanggang kay default. So, lagyan natin ng 4. Ayan, April and then invalid input. Ganun po ang mangyayari kapag walang mga break na nakalagay. Okay, so proceed tayo sa ating next na example. So dito naman, ang ating input is a character. Character is single letter. Sa Java class, hindi ka pwedeng mag-input basta-basta ng letter. Dapat, i-chop mo siya from string or from word. Okay, so i-discuss muna natin yung pag-chop ng
character sa string. So, discuss na lang natin dito muna yung kanyang conversion. So, parehas lang po sa part na to. Nag-i-start lang yung pagbabago kapag if na yung keyword. So, dito, ayan, enter any character. So, kailangan nating mag-input. Take note, dalawa po yung ating variables na ginamit. First is string data type and character data type. Kasi guys, hindi ka pwedeng mag-input ng character sa Java kapag hindi galing sa string na variable. Okay, our value for letter, initial value is blue. So, may double quote kasi nga po string yan. And yung isa naman is char L is equal to B. So, dahil character siya or char yung data type natin, single character lang ang i-hold niya, kaya merong single quote. And then, enter any character. Then, we have our scanner kasi gagamitin natin ito para makapag-input. Then, example, nag-input ako ng word na blue. So, yung blue, naipasok ngayon sa variable na letter. Take note, read that next. Next is meaning, ang data type ni letter is string. So, word. So, take note, dalawa po yung ginagamit natin kapag string yung data type. The dot next and the dot next line na method. Dot next kapag yung first word lang ang kukunin mo. Dot next line kapag yung buong line na in-input ni user ang kukunin mo. Next, we have the part na to. L is equal to letter dot char at 0. Take note, L is character. So, meaning, single letter lang ang pwede niyang hawakan. So, L is equal to letter. I'm referring doon sa value na in-input ko kay letter, which is blue, at char at 0. So, ang char at po is a method kung saan isa-chop natin yung in-input nating word. Ma'am, anong ibig sabihin yan? Yung ating blue kasi, example, blue yung in-input natin. Yung letter B is a index 0, L is index 1, U is index 2, E is index 3. So, take note, yung laman ng ating letter na variable is blue. Then, yung letter natin, blue yung value. Next, ano magiging laman ni L? Ang magiging laman ni L is yung in-input mo kay letter na variable na letter na nasa index 0. Ano ba yung letter na nasa index 0? Yun yung first letter which is the B. So, ang laman ni L ngayon is B. Pero kung naging 1 ito, palitan ko ng 1, meaning value sa letter variable, character at index 1. So, I'm referring to the second letter. Take note, ang first letter po ay index 0. So, ganoon po ang mag-chop-chop ng string. Yung second letter is index 1. The third letter is the index 2. So, kapag ito, yung ating code, ang laman ni L na variable is letter L. Kasi siya yung nasa index 1. So, balik natin sa index 0. And then, ito. So, yung gagawin ng code na to is either small letter B or big letter B, blue. Small letter G or big letter G is green. Small letter R or big letter R is red. Kung hindi BGR ang in-input ni user, lalabas is invalid kulay. Okay, so dito naman sa part na to, ayan. So, paano i-convert yung OR sa switch case? Ang gagawin lang natin, case single quote B, hindi na siya 1 kasi nga wala namang 1 na pagpipilian dito. Ang pagpipilian lang natin is B, G at saka R. Take note, single quote kasi nga yung last na humawak sa letter na i-input natin is the L. Kaya si L dito ang switch expression natin, not the letter. Okay? Take note, ang letter kasi is string. Okay? So,
So, ang pinaka-final variable natin is L, kaya siya yung ating switch expression. So, hindi po pwedeng gumamit sa switch statement ng mga logical operator like OR at saka AND, pati NOT. Ang gagawin mo dyan, pagtatabihin mo yung mga cases natin. So, ilagay mo case and then B, small letter, then colon, and then case big letter B, may single quote ulit, then colon, and then blue. Example, nag-input ako ng big letter B. So, yung big letter B, napunta sa L na variable. Case, small letter B, false. So, punta ka sa kabila. Case, big letter B, true. So, i-output niya is blue and then stop kasi may keyword na break. So, ganito po ang conversion ng OR sa switch case. Ano pa ang limitation ni switch? Kapag sa mga range, example is yung ladderized example natin last time na about valid voter, invalid voter, too young to vote. Hindi natin pwedeng gamitin si switch case kapag ganon yung ating code. Kapag yun yung scenario, you will be using ladderized if else statement. Kasi magkakaroon ka dito ng maraming case. Like case 1, case 2, case 3, hanggang case 17. Tapos ilalagay mo system.out.print too young to vote. So nagkaroon ka ng 17 na cases. Okay, how about dun sa valid to vote? So meron tayong from case 18 up to case 100. Ilang cases yon? Sobrang dami. So hindi pwedeng gamitin si switch kapag mga ganong senaryo. So this is now the switch case version ng ating code. So try nating i-run. Ayan. So try kong mag-input ng word na blue. Small or big, okay lang. Ayan. So ang lalabas is blue. Next naman, try ko nga yung word na bamboo. Ayan, blue pa rin yung lalabas. So, bakit blue? Kasi take note yung ating method na char at 0. So, meaning, ang pakialam lang ng ating code is yung first letters. Our first letter is B. Okay? Hindi na papansinin yung mga susunod pang letters kasi nga, nilagay mo doon is index 0, meaning yung first letter lang. Next naman is girl. So, green. Ayan, green pa rin. Kasi nga, yung first letter lang yung kanyang pinapansin. So, yun lang yung concern niya. Pag nilagay ko is 1, dito sa loob, hindi na yung first letter ang kukunin niya, kundi yung second letter. Example is blue. Okay, bakit invalid kulay? Kasi yung char at mo, ang laman ni L is yung nasa index 1. So, meaning yung second letter. So, ano ba yung second letter mo dito? Ang second letter mo is L. Wala namang L sa pagpipilian, kaya napunta siya sa default part na merong statement na invalid kulay. Okay? So, yan po ang switch case statement.